Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be live on live stream from Iligan City National High School. Please stand by. Maayong adlaw, City Highlands and Iligan City. You are currently tuning in to Radio City High ICNHS Highlights. We are here today to welcome you to our latest episode as we talk about the hottest and latest updates of Barangay Mahayahay. But before that, let me introduce myself. I am your host for today, Trixie. And we have here our distinguished guest, none other than ang pinaka-kugihan, pinaka-inspiring, at ang pinaka-aktibong kapitan sa Barangay Mahayahay. Help me welcome Kapitan Joel G. Labandero. Let us give him a round of applause. Mayong udto sa tanan. Mayong udto, Kap. Thank you kayo sa imuhang time nga pag-adto diri. We know nga currently ga-recover pa ang Mahayahay sa mga recent nga nahitabo, and having you here sa mo ang segment karon means a lot. So, mangumusta lang minimo, Kap, before anything else, aside sa imuhang mga duties as kapitan karon nga ga-recover ang Mahayahay, how are you personally, Kap? When it comes to physical, kuan gyud kaning stress, no, kay tungod sa problema nga nakuha ni Basyang sa amuang barangay, no. Kapoing lawas di kayo katulog tungod sa mga problema nga gipang una-una kada adlaw tungod kay puro reklamo ang akong maabot sa mga tao, no. Lisod kaayo i-handle, bali i-absorb nimo ang ilahang mga sumbong nga puro problema, no. Dayon sahay gusto tanan mag-priority, no, paghatag og kasulbaran labi na sa ilang mga tagsa-tagsa nga kapurukan. So para sa kuha kiri ra gyapon, hoping and praying tagaan ko may panlawas priminti sa atong Ginoo. Mao, importante gid kay na karon, Kap, nya maka-inspire kay ka anak, Kap, no. Makita na mo, Kap, nga aside from that sa imong mga duties, active gyapon ka sa pagpost sa mga updates sa recovery sa Mahayahay, and aside that sa imong pong personal life. Ginaunsa man na nimo pod, Kap, nga pagbalance sa tanan? Ginaunsa nimo pag-handle ang imuhang work schedule nga medyo intense gyud, og ang imuhang life as a kapitan og as a leader? Time management sa ako ang trabaho ug sa kong personal life ug apil ang love life diha mas love life mo na question. Kung nakapaminaw o nakakita to ko ang girlfriend ako karon, makaingon ko nga kining bias ang ako ang time sa love life, no. Mas sa pagkakaron ang ako ang time gyud naa gyud sa ako ang pinanggang Barangay Mahayahay, labi na sa pagtutok sa mga katawhan, no. Musabot ra mapod ako ang dayon sa ako ang personal, kung lantaw ninyo ang ako ang physical appearance karon, mura jud kog nagbadyaw, no. Kay sa ko ang samot ka itom, dayon kulag tulog, then but somehow ang ato ang mga problema masayod man kita na nga dili magina nga matagad nimo diretso, one at a time. Dayon kinanglan pod nga ako para masayod pod ang mga kapurukan, mga katawan sa Barangay Mahayahay, adunay update, no, unsay mga accomplishment,
nga naitabo sa amuang barangay. Kinahanglan yun nga masayod po ng mga katawan. Maunang makakuan gyud, maka-believe gyud sa inyong kapnong kay dili gyud mo makuan og update. Dili gyud mo maulhi og update para magpahibalo sa imuhang mga kuan kay igsuunan sa inyong barangay. O dapat lang kay mao mo gunay ginalantaw nga labi na karon nga nata sa generation nga social media, maoy o ginalantaw no sa mga tao mo pay basihanan nila unsa ang mga barangay officials nga tinuod ba nga nag-functions no labi na sa panahon karon nga kinahanglanon kayo ang mga serbisyo sa mga katawhan. Na-mention ganihan ni Kapitan ang iyang love life, no? Mga na lang, curious lang mi Kap, kanang naabay ko sure ko lisod gyud ang pagkuan nimo ang kaning Balance, pleasure balance. pagbalance sa leader. Isa dako ba na nga kuan nga nakay inspiration para i-drive ang imong kagalingon nga magkaan kay murag naapod mi nadunggan nga basin hapit na ang kasal dira ay. Kana nga mga pangutana no dugay nga kuan kining tawagan na nga kausado ko kaslon. Ako lang to bagon kining mahuman siguro ning basyang basin diya na ang proposal may tabok. So mo congratulate na bamidaan Kap. Congratulations sa imuhang future proposal. Guys, let us give him. Amazing kayo how inspiring that is knowing despite all the challenge despite all the hello knowing na despite all the challenges sa pagka-busy sa work life ug sa mga responsibility kay dili gyud mamawala sa to ang mga importante gyud nga matter sa to ang everyday life. And I think bringing that aspect up kay makuan gyud na maka-ambag or maka-uplift gyud na maka-inspire gyud na sa mga kabatununan nga parehas namo. Labaw na karon nga mag-graduate tayo nami tapos ang kalabanan sa mga estudyante namo tapos daghan pud kaayo may mga atupagon makita namo sa among mga leaders nga ingon ana nila kaya nila ma-handle lang ilang ma-manage ilang time kami pud nga mga kabatanunan kay ma-inspire pud ming ma-manage among time no. Thank you kayo ana. Balikan na nato ang balikan, excuse me, mic test. Balikan lang namo Kap ba ang mga panghitabo atong panahon sa bagyong Basyang. Sa dihang padulong pa lang ang bagyo. Unsa man ang sitwasyon sa barangay Mahayahay ato nga time? Kumusta man mo ato? Okay, anang adlaw no Okay, hello. Klaro kong tingog. Okay, anang adlaw anang February 5 ang atong LGU no headed by our beloved Mayor Frederick W. Shaw through the office of ICDR-RMO gi paybalomi then gi adunay orientation sa mga punong barangay nga bahin sa mga butay nga bagyong Basyang. And of course, gi-orient gi-kuan mi nga kinanglan lang adunay buhaton ng barangay official para mapaybalupod ang mga katawhan. So anang adlaw gasugod na po tuog ulan no gasugod og ulan dayon kami amo yung gipaybalo no ang mga katawan sa barangay Mayahay rekorida kaning pagtawag sa mga president dayon paymangno dayon update kanunay sa water level sa Tubod Bridge kay maumang na ang amuang barometer basta nalawom ng tubig sa Tubod Bridge sa water level hatag din mi og kaning tawag kaning advisory no advice sa ato ang mga katawan sa barangay Mayahay nga evacuate nila then magto sa evacuation center. So wala mi nagkulang no sa barangay officials sa pagpaybalo. Actually ga puli-puli mi
labi na tong chairman sa disaster, si chairman sa Committee on Disaster, si Kagawad Kukoy Dexter Dagisunan, nga pag-update no kanunay. Dayon ang atong mga katawhan, labi na karon kay akong ginaingon ganina, kaning mag-update no through Facebook. So gamit kaayo. So mao to nga kuan kaning gapadayon ang ulan taman gabi dayon adunay mga hangin kusog nga hangin usahay mo hinay dayon pag-abot og mga alas 12 kapin no may ang water level mi kuan na gid sa tulay mi kuan na misaka mi kuan na milapas. So mao to nga adunay mga kuan nato kaning mga kaigsuonan, mga katawan sa barangay Mayahay nga nag-evacuate. Apan apagapay mga katawan sa barangay Mayahay nga nagpabilin no. Uban atong higayon na kumpiyansa kaayo. Even do nga gipatingog na nato ang kaning siren sa barangay Mayahay, magpanatuod ka na nga taas na ang level sa Tubod Bridge no nga miawas na. So uban nagpatuo, uban nagpabilin. Dayon mga alauna kapin taman sa alas 5 sa kadlawon ang akong cellphone walay undang sa pagtawag tungod sa magpa-rescue no sa mga residente nga tanan gusto magpa-priority og rescue. Apan ang ato ang mga rescuer wala kasulod. Nakasulod sila pero gipili ra nilang lugar nga katong dili kaayo kusog ang presyo sa tubig. Kay baka man sila na pod ang madisgrasya. So akong gipangmingnuan, giprangkahan ako ang ato ang mga nanawag sa kuha nga kining pangitaan lang pamaagi nga asa mo ma-safety kay sa pagkakaron dili pa gid mo ma-rescue tungod sa kining sa current situation sa tubig nga kusog kay pa ang pressure. So maon po na ang advice sa atuang mga rescuer. So mao to no kaning ang tawag balik-balik og tawag dayon good thing lang gyud kay walay na tawag ani walay namatay no. Pila na kabaha nahitabo sa barangay Mayahay. Wag gid poy namatay nga or naanod or namatay ana sa baha dia sa Mayahay. So mao lagi na nga lesson learned nga kinahanglan kung adunay bagyo nga mabutay labi na maigo maagi diri sa Northern Mindanao, particularly diri sa tuwang syudad sa Iligan, kinahanglan gid mo bakit ang tao mangita gid og kanang magto sa evacuation center or mangitag mga lugar nga safety kay dili na gid karon masaligan ang panahon tungod sa climate change no. Wala ta kabalo sa kakusog sa ulan o sa bagyo nga gidala niya. Nga ato higayon na timing pag gyud hay ang ato ang kuan sa kadagatan is high tide dayon kusog pa jud kay ulan sa bukid gikag buntag padug gabi mo to nga times 2 ang kakusgon sa Sindong kato sa tanan nga nahitabo ato nga gabi Kap o sa tibok duration sa bagyo unsa ang unsa man nga isa sa pinakalisod nga desisyon nga kinahanglan ninyong buhaton isip leader ato nga time kato nang kuan pagkuang sa baha pag lapaw na gyud sa tubig then katong pag kanang mga quarter to 2 kato na gyud ang katong grabe na gyud ang manawag og magpa-rescue mo to decide ko nga kaning hatag na ko advice nga di gyud mo ma-rescue dia kay tungod amo sa sulod nga kuan. So advice nga kuan na lang gyud kaning maningkamot mo diha nga kinanglan safety mo no pangita mo pamaagi nga kuan kay dili ka kumpiyansaan gyud ang tubig. So mo to isod ako libog ko kung kana to saon ako nga halos na magpa-rescue no manghilak makadungog ka sa ilang mga kuan nga nag-uol nabalaka uban naghilak no maniagit na apan isip leader nagpakita gyapon ko og tawag aning imuhang kaisog og kanang taas ang imuhang pagsalig nga aron pod sila nga mo taas pod ang ilang moral no kay kasagara sa uban gipang tugnaw na kaayo nga sa baha apan nagpabilin gyapon imong paghatag og paglaom sa ila nga kinahanglan mangita gyud mo kuan aron mo makasurvive aning baha nga ato nga sinati karong gabi.
Pero bisan sa kalisod, no, usahay makita po nato ang bayanihan sa mga tao kap, no. Kapitan, na ba kayo ma-share nga kwento sa kabayanihan or bayanihan gikan sa mga residente nga bilang isip leader makaproud jud para sa imuha? Ah, kung gina sa tuwa no, isip mga Pinoy, ang kaning bayanihan system, gina sa tuwang, gina sa tuwang tawag ani attitude ba na or ato ang kaning tradisyon, no? Labi na sa panahon sa mga katalagman or kalamidad, makita nato ang tao nga ang kaning pagtinabangay. Labi na ang kaning pagsulbad sa mga problema, labi na sa kapurukan. Nga dako kayo sa og kanang katabang, no? Epektibo kayo nga dali ra gid nga maka-recover ang kaning pagbaynihan sa mga tao pagtinabangay, labi na aning paglimpyo, paghabwa aning mga lapok sa mga din system, sa mga basura, no? So kaning sana ang kuana na kaning salamat po ko sa uban nga adunay mga initiative, no? Although wala nagulat sa kuang kaning kuman, pero sila nananghid lang po sa kuang kap nga mo nimong buhaton, no? So wala ako mi kuang ko diretso nga matag kog approval kana. Salamat kay sa inyo ang kuan nga ang iyong bayanihan inaot kana siya maka tawag gani makatakod sa ubang purok. So kita nako pod ubang kapurukan nga nagbayanihan system pod sila, no? Ilang mga drainage system, ilang mga kadalanan o mga basura nga ilang kuan. So importante kaayo kana nga kaliyukan no kaniya katong naandan nga mga tradisyon isip kita mga Pinoy labi na sa panahon sa katalagman. Na-mention nimo kap ba nga daghan nag mga previous bagyo nga naagian ang mahayahay. Unsa ang nakalahi aning karong bagyo ha sa mga previous bagyo nga inyong agian sa mahayahay? So si Bagyong Basyang, ginaingon ako ganina, times 2 sa Sindong. Although hinay siya nga bagyo, pero ang tubig nga dala niya kuan kayo kanang tawag ani mas daghan kay tubig itala niya, no? Mamotong lalom kayo ang level sa tubig, dayon daghan pa kaayo yung mga gitawag ani nga mga kahoy, no? Nga mga dakong kahoy, mga palkata, uban pang mga gagmay kahoy kapnod, then mga yuta, no? Mga lapok nga asa ka ng bukirang nga naanod nga maoy nakahatag og dako nga purisyo sa mga katawan sa barangay Miyahay. Nagi makita gini mo gikan pagsulod dito nimo diha sa Kapitol padung sa kuan. Kita gini mo ngantud karon ang tubig na pagyud sa kadalanan tungod ang drainage system kay daghan makita drainage system sa Miyahay dili pagyud nato kanang makasa sa paglimpyo kun dili it take times no kay during sa almost clearing operation, almost 3 weeks ba ang pag-clearing operations, no? So, si Bagyong Basyang definitely sa usas maoy sa kuang nanda, no? Akong nakita at pag puyo na ko sa Barangay Mayay atong tuig 1984 taman karon nga panahon si Bagyong Basyang may pinaka usog pinaka kuan sa kuha pinaka tawag ani pinaka devastated nga naitabo sa muang barangay. No, grabe man gud ang iyang purisyo. Although walay namatay, pero ang iyang purisyo nga gidala dili gyud basta-basta, no? Labal gyud ang ulo sa labi na sa tuwang pong leaders sa atong syudad sa Iligan. Karon nga na-mention man gyud nato nga kuan gyud devastating gyud kayo ang Bagyong Basyang kumpara sa mga previous nga bagyo nga na-experience sa Mahayahay. Pagkahupa sa Bagyo Kap, unsa pod ang first nga gibuhat ninyo upang matabangan ang Mahayahay? Okay, pagkuhan sa Bagyo, natural kami, ako, naiban nga mga barangay officials nga nagbuntag dito sa evacuation center. Ako, si Kagawad Manzanero. Dayon, daris ana ang uban na sa ilang mga panimalay. So anang pagabuntag paghupa sa baha, no? Una atong gibuhat kaning gipakaon nato atong mga evacuees kay gipanggutom. Dayon ang atong mga
validators katong atong mga CSWD nga mga ECD teachers sa tuwang barangay, mga kindergarten teachers. Mao man na silang mag-intake. So ato silang gipahibalo nga magto dito sa kuan para sa pag-intake. Dahil ato pong gisuroy gikuan ang mga kapurukan unsay mga sitwasyon nila, no? Atong gi-assess nga makita nato nga unsa gyud ang mga epekto nga nahitabo sa mga matag kapurukan. So mao to nga kita nato nga kuan gyud hardly hit, no? Badly devastated kayong barangay Mayahay. Dayon mao to nga pasalamat ko sa atuang LGU, sa atuang mayor Frederick Xiao nga miresponde dayon labi na sa pagkuha sa mga dagkong kahoy, labi na sa kadalanan, labi na sa National Highway nga giuna pagkuhan kay para pod makaagi ang mga sakyanan. Dayon ang katong mga tawagan ni katong mga dagkong kahoy gihinay-hinay og pagkuha, no. Dayon mo to nga kining nagpasalamat po to sa uban nga naay nanghatag og pagkaon. Dayon mga tubig nagpadala po og uban ng mga private individuals, no, sa Maranao nga site pod, daghan po yung nga taga Barm, mga Lanao Sur, Lanao Norte nga mi anak pod sa anang pagabuntag, no, mitabang sa ato ang mga kaigsunan nga Maranao man o Christians. Aron lang pod nga ang ilang gibati, no, nga maulian kay I believe ang ang epekto ni basyang nakakos gid og trauma sa kadaghanan sa mga tao diyan sa Barangay Mayahay. Mao, pero nakita gyud nato ang pagkahiusa sa mga residente pod ato nga mga panahon na kuan definitely kay na-mention nimo nga kuan nagdaghan kayong mga ni-responde nga taga laing lugar. Yes, of course, no. Pagkabalo nila nga ang Barangay Mayahay badly devastated, mao to nga daghan kay naghatag og mga pagkaon, mga food packs, mga sanina, no, then mga init nga mga pan, kana nga mga kuan gesture, kanang grateful kayo ko kay di pod ba na mo maato sa barangay kay ngano man anang higayon na dili pa mi ka withdraw og kwarta no, actually ka pangutang pa mi sa mga tindahan kinsa to yung mga available nga among utangan, labi na ning mga kanang immediate nga mga pagkaon nga among pagkaon, no, labi na sa diya sa evacuation center. So slowly but surely kanang ginadugid ang best para maka-recover ang Mahayahay. Karon nga naa na to sa stage or sa phase of recovery sa Mahayahay Cup. Unsay pinaka biggest nga challenge ninyo karon nga ga-recover pa ang Mahayahay? Kaning pagkuhan sa declogging sa drainage system. Actually, ang Mayahay gyud ang drainage system, no, kaning dili ka ikalimod nga tungod aning mga tao nga magpataka taog labay basura, layon wala tay pakabana sa tuwang kapurukan nga naunsa ni atong drainage system misumbalik sa mga katawhan, no. Kaning ang drainage system napuno siya dahil sa basura, dili kay siya functional. Dayon here comes abot si bagyong Basyang nga gadalag lapok nga kahoy da sa kuan. So mao na nga usa sa pinakalisod na mga trabaho karon ang kaning paglimpyo, no, paghabwa sa mga lapok sa drainage system nga gabalik-balik yun lisod hasta yung purisyoha, no. So mao na nga ang bayanihan system nakita nako karon mao pinaka-epektibo kay bisa pag sa kadaghan nga ekwipo diha kung ang mga katawan sa Mayahay dili mo hatag og kaning oras mag-initiate pod labi na silang kagalingon nga maghatag sila kusog sa ilang pagtabang, most likely ang may tabuan na matatauran pagid. Kung ang tao mo way pagduduwa sa pagtabang, kana mapaspas ang recovery sa Barangay Mayahay. Labi na aning challenges nga mo nga limpyuhan tanan ang drainage system. Dili gyud sa yun gyud siguro ang dili lang ang palimpyo sa drainage system. At least karon ang atong mga viewers o mga kuan sa Barangay Mahayahay kay ma-aware kabalo gid sila na dili lalim ang recovery, and we are you guys are doing your best na para ma-attain ang pag-recover fully sa Mahayahay.
So, another question, Kap. Kung nakay usa ka tambag nga mahatag sa ubang barangay sa Iligan City about paghanda sa bagyo o kalamidad, unsa man na knowing nga first hand the experience nimo ang isa sa mga pinaka devastating nga bagyo nga atong nagian karon nga tuiga. Pinaka importante nga ako ang na leksyonan aning bagyong Basyang kaning dili kita magpakampante, no, kaning atong i-apply sa matag barangay ang kaning city ordinance nga tawag og kaning forced evacuation kay maunay pinaka best nga buhaton sa mga katawhan nga kinahanglan masipti ang ilahang kaugalingon. Sahi man gud ang tao kanang gahig-ulo, no, pero sa sunod kung simbako playo kung adunay na poy bagyo nga mabutay, mao gyud ang akong ipa-implement ang kaning forced evacuation center para ang ato ang trabahoon na lang, no, kaning sa panahon sa bagyo nga kuan kanang maminusan kay suma sa akong nagian kaning ang pagtawag sa mga tao, no, dili gid nimo na Tagalog matubag nimo diretso nga sige na mo maka-rescue dia kay tungod sa kadaghan, no. So mao na nga akong gusto nga may tabo unta nga ang mga katawan maya sa matag barangay mo patuo aning forced evacuation kay mag-unsa man ang mga butang nga importanteng butang diha kung ang imong kinabuhi makalas. So safety first gid sa panahon sa kalamidad nga kinahanglan ang atong kagalingon magpatuo ta sa mga pahimangno la sa tuang mga lokal kagamanan ug mga leader sa mga kabarangay. Kana mo na pinaka best nga ako ang na sinati, no, nga angay buhaton. Dili gyud ibaliwala ang kuan Forced evacuation. Forced evacuation. Perfect ayon ni nga kuan panahon karon nga instance nga opportunity nga ato ang matabangag inform ang uban or pamaagi ani mapabalo na to Labi na to namuyo sa Oo. danger zone. Oh. Nga- Dayon di gyud magkumpiyansa kay pare sa nitabo nga bisan tuog dili danger zone ang imuang lugar. Sa kakusgon sa tubig ug na timing nga high tide, mo na nang-abot sa atop ng water level wa ka expect. So mao na nga kinahanglan kita pag naay kuan nga kabalo naman ta ang barangay Maya is Bahaonon, mangita tag pamaagi nga ang atong kagalingon, ang atong pamilya, atong mga minals kinabuhi nga atong isipti. Ulahi ra na ang mga butang. Mas maayo manigurado. Oo. Dapat Isip leader sa barangay Kap, asa ninyo pod ginakuha ang kusog sa loob o kaisog ninyo nga para ma-handle ang mga yun ani situations? suma sa imuang gisaad sa mga katawan sa panahon sa pagpiniliay, misulti ka, misaad ka sa mga katawan sa ilang atubangan nga ikaw nagpapili nga mohatag kag serbisyong tiunay. So imo na siyang barugan, no. Mao na nga sa kuha kining until now, no, di lang siguro pang kuan nga ang ako ang balay gali wala pa gyud ako nalimpyuhan tungod giuna nako ang mga tao, no. So kanang balay nako diha nga kuan pun ato nang palimpen pero unahon sa nako ang ma-plaster mabalik ang barangay Maya sa iyang itsura. Ayan nako ang balay nako balikan og limpyo. Dili gyud ay lalim ang responsibilidad sa Mao na isa ka unahon leader. magini mo ang katawan sa imuang barangay. Isip labi na sa kuha kay ang tanang reklamo, ang complaint ug ang pressure naa na sa kuha. Non labad yun ang ulo sa kapitan kumpara sa mga barangay kagawad. No? Mao na nga ginaingon nila nganong minter, no? Nganong Mo ma-enter. ginang responsibilidad. Isod kaayo ba pero sa ngalan nga ikaw nanumpa sa mga katawhan nga kinahanglan imong barugan. Pakita gid nila nga ikaw tinuod nga leader nga ilang masampit masandigan sa panahon sa kalisod, kalipay ug sa kalamidad. Nga labaw na karon Kap no nga karon nga daghan labaw na sa mga kabatan-unan, mga youth advocates nga
kuan gyud into kuan pod leadership na pag gyud daghan na kay uso na karon ang mga molid og mga organization, mga SK, mga kabataan bilang kuan kapitan bilang leader nga experience og naagyoy kaagihan nga mga butang unsa may mahatag nato nga advice nga ipahatod nato sa mga kabatan-unan aning pagsulod aning leadership kay para maka-empower pud tag leadership sa tong youth. Aning mga kabatanunan no, kabalo ko nga kining true experience no, kanang diha gid mo makakat-on og unsaon ninyo paghandol. Labi na aning isip usa ta ka mga leaders di gud siya lalim no pagatubang sa mga challenges. But kuhan lang kita kanang kinahanglan aduna tay kagulingon na paglantaw dayon konsultatibo ta dayon mo coordinate pud ta sa mga resources para sa ikatabang kung unsa na imo ang ginatubang nga mga problema kana lang gyud kanang dayon kinahanglan sampit pud ta sa ato ang labaw nga magagawom sa tong Ginoo nga mga kaog ganing kaalam no pag-handle no pag-decide sa mga problema nga imo ginatubang kay in every challenges or problems nga imo makuan dili siya sayon no pag sulbad niya na kinanglan imo yung ikuan pod ihangad no nga ay kaalam dayon imo pong ikuan sa mga katao nga unsay angay buhaton no dayon tatas-an gyud pod ang pasyensya kay dili kalikayan sa kuha ko ma-burn out magig ko kaning di malikayan nga makasingka pero that's normal we are tao lang no pero di gyud siya nga imuhang nga magpapildi ka na lang sa imong kalagot kay pildi man jud ka diha no so patience no kanang ato ang patasan mo gina ang labi na liderista Ang quality gyud sa leader, usa pasensya. mo ginay basihanan nga para maka-survive sa ato ang mga challenges nga ginatubang. Salamat Kap. Og before pa na Kap kanang karon nga medyo taas-taas pa yung experience ani Kap. Nakay plano ba nga mo dagan pag mas taas nga posisyon ani? Ako dili ko mo sulti og patapos. Kung pagtugot no so kabalo sa unahan nga basin diay pero usa sa ko ang plano gigit pud focus na sa ko ang barangay kay daghang pag magbipoy problema no so basin sa maabot ka panahon basin i-consider na ko na pero sa kuha lang pud nga sitwasyon murag lisod ang akong resources kung diya musaka ko nga level but dili na ko isarado ang pultan para ana nga another level of kaning pagserbisyo sa mga tao kay tibok syudad na mga na nimo kanon labi na aning intrata pagka city councilor pero wat kabalo basin day pero focus lang sa ko sa barangay. So, karon kanang na mention naman natong mga qualities sa mga leaders tapos ato ana pong nahatagag advice napo ba kay personal nga mga life lesson kay isa man gud ka sa mga inspiring individuals diri sa barangay Mahayahay no as para sa tong mga viewers watchers or labo na sa mga residente nato sa barangay Mahayahay unsa ang imuhang ma-advise namo or sa atong mga viewers nga ato ang dalon sa tong life? Kining ang akong ma-advise kaning sa panahon labi na sa panahon sa kalamidad no kaning kinahanglan kwanta siya kanang ayaw di ta magdungag og kaning problema sa tuang lugar sa tuang komunidad kundi mangita tag pamaagi nga kita makatabang sa pagsulbad kay ang kaning paghandle sa problema nga isalig na to sa leader is dili na siya makaya kung walay suporta sa mga katawhan. So kabalo ko nga kamo na mo'y tagsa-tagsa nga mga kabarangay kinahanglan open mo no sa kanang mga
nga unsay ikatabang instead nga makadungag og problema. So kinahanglan ikuha mo ng mindset nga ikaw dili ka magpabadlong sa imong komunidad aron makakontribute pud ka og maayo in a way nga bisag inana ang imong ginabuhat pero dako ka katabang. So kana lang yun nga kinahanglan be a good citizen. Be a good citizen. Mo tabang po tawag mga kaliukan sa atuang komunidad. Thank you Kap no sa imuhang mga gipang-ambag. Hinaot unta nga ang atong mga viewers, watchers kay napay nakuha nga leksyon ani nga episode sa among podcast. Daghan kayong salamat Kap no sa imuhang time nga gihatag namo para ma-aware og ma-update nato ang mga tao sa Barangay Mahayahay og beyond pa kung unsa gyud ang recovery process, kung unsa gyud ang status karon kay daghan pug daghang mga sabi-sabi sa Okay, social media. kung mulantaw ta karon sa social media kining natural na ay mga critics no. Normal na naman na siya. Pero kung atog yung tawon gyud nakahinay na gyud ka improve ang ato ang mga kapurukan. So kuan kaning ang Barangay Mayahay ako ang kasulti is nakahinay na gyud pod og ka recover no. Dahil despite sa mga critics kay mao lagi na gusto magpauna. So dili na mo na mapugnan. Pero ang amuwa is one at a time no. Hinahinay lang ta kay ang sa kadako sa problema nga atong nasinati dili man na makas-a. So kana lang mo ginana akong ikon sa ila kasalig nga di mag-uol kay kana mga lugaran nga iyong gina-complain amo nang atuan. Salamat kaayo Kap sa mga advices og sa imuhang mga naingon nga na makatabang gid og maka-assure sa mga tao og mga viewers nato karon. So mao lang to ang mga pangutana namo sa imuha Kap og thank you kayo sa imong pagdalo sa among program sa among broadcast. Untag ang atong viewers pod kay daghan pag nakuha nga leksyon sa to ang pag-istorya karon. Mao lang to ang amo ang maingon diri na namo i-end ang show. Once again, this is Radio City High ICNHS Spotlight. This is your host Trixie Yoasan, and please let us thank you Sir Joel for being here. Salamat Thank you, po kayo. sir. No, Let us mga give him ipong our dispensa applause. ninyo nga medyo ang adlaw nga kuanis nagkakatungod sa busy jud ka agid pod. Despite his busy schedule, nahatagan gid tag time ni Kapitan nga mudalo di ari nga Ako programa. basta mo promise ko ako ginang kunon Oo, Di maluoy po ko wow, bitaw sa yun. tinon kay di pinalim no. Na-appreciate So, kay na namo ka. Mo to nakita Thank gid you lang nga kaayo. unsa po ko ka busy sa niyo lang. So, more to thank you kayo ka. Welcome. Salamat po kayo. Basta na kay inilas nga gusto iingon pa. Wala na okay na. Okay na. Thank you so Sige, much salamat. ka.